Ang Chief ng Poverty and Human Development ng Philippine Statistics Authority makakausap natin. Magandang umaga, Miss Balamban. Magandang umaga po, Congressman Tulfo. Opo. Magandang umaga po. Opo, ma'am. This is Aljo Bendijo sa ngalan po ni Kong Ay, Erwin okay po, Tulfo. sorry po. Opo. Magandang umaga po. Totoo ba ito? Yun ba talagang basis ng PSA din? 64 pesos below food poor na? Yung pong 64 pesos, ano po siya, national average po iyon. Kasi kada probinsya po, meron po tayong iba't ibang food and poverty threshold na ine-estimate. Pero hindi po ito applicable sa Metro Manila, ma'am eh. 64 pesos. Imposible ito. Sa NCR po, ang ating, kung per person per day, ang ating food threshold ay 72 pesos po. 72 pesos Metro Manila. Opo, sa NCR. Okay. Ang tanong naman dito, yung nutritional value ng pagkain na yan, meron ka sustansya na kukuha natin dyan sa paghalimbawa na lang maganda, 72, halimbawa 73 pesos. O, ayan. Kasi at least man lang nakakaginhawa na tayo dyan. Well, meron ba? Opo, maganda po siguro maintindihan natin kung paano po natin, paano po na-come up tong food threshold natin. Opo, so una po, meron po tayong tinatawag na food bundle o yung menu na dinevelop po together with the Food and Nutrition Research Institute. Okay. Ito pong food bundle na to, nami-meet niya po yung 100% recommended energy nutrient intake for energy and protein and 80% for the vitamins and minerals and other nutrients. So, nung dinevelop po itong provincial menus na to, itong mga menus na kinonsider kung ano yung minimum basic na kailangan para ma-meet po yung nutrient requirement ng ating katawan para makapag-perform ng maayos at maging maayos ang ating plan. So, na-consider po iyon nung dinevelop yung menu. So, kung titignan po natin yung menu, may breakfast po siya na scrambled egg, coffee with milk, tsaka boiled rice. Tapos sa lunch, munggo na may malunggay at saka dry chili. So, mura po siya pero very nutritious. Tapos, merong pong banana latundan, saka boiled rice. Tapos, sa dinner naman po, merong fried tulingan, saka boiled kangkong, at saka rice. Tapos, may merienda po na pandesal. So, kung titignan po natin, basic lang po siya, mga murang food items, pero very nutritious at nami-meet niya yung nutrient requirement na kailangan po natin para maging maayos ang ating pangangatawan. 60 ko ito ng 30 days 72 sa Metro Manila, tama ho ba? 72 pesos. Threshold dito. Okay. Below that, food poor na. Food poor na po, apo. Below 72 pesos. 72 times 30, pagpalagay natin, 30 days. 2,160. Mga 2,100. Okay. 2,094 po, apo, pag ano. Magkano ho? Hindi. 2,194 po in a month. In a month? Apo. 72 times 30. Hindi, 2,160. 30.4 po. 30.4 Anyway. Usual na ginagamit namin on the average kasi may mga 31 days. Okay. Kinukompute ko na eh. So, pwede ba tayo makakain ito ng isang cup na lang, tsaka meron kang munggo, tsaka may gulay. Tapos may scrambled egg ka siguro. Hindi, sa breakfast mo na scrambled egg, tsaka kanin. Tsaka kape. Tsaka kape pa. Scrambled egg, tapos may coffee with milk pa, tapos may kanin. Tapos sa lunch po, merong munggo saka malunggay, tapos may dried leaf. Okay. Tapos may saging ka pa po na latundan, saka may kanin. Tapos sa dinner po may tulingan, fried tulingan, tapos boiled kangkong, saka rice. Tapos may merienda ka pong pandesal. Sige nga, try ko ito, ma'am, ha? Yung itong budget na ito, 2,190. Okay, babalikan kita nito, ma'am. Kung kaya ko ba ito? Palengke ito. Opo, go ahead po. Actually po, kami po, yung food items na nandito po sa food bundle, pinapresuhan po namin siya. So yung ilabas po namin kahapon na estimates, ang basihan po noon 2023 actual prices po na kinolekta ng PSA sa iba't ibang pamilihan dito sa ating bansa. So actual prices po, average price po for the year ang ginamit namin para malaman natin kung magkano yung cost nitong food bundle na to. Okay. Food menu na na-develop. Sa probinsya, sa labas ng Metro Manila, magkano ho ba? 64? Pababa? Iba-iba po kasi. So, Iba-iba. So, hindi 64 pala. O sige, go ahead po, ma'am.
Linawin Opo. natin to. Okay. Opo. Sa halimbawa po sa Region 3, Region 3. kung i-estimate po natin, lalabas po natin. Okay, sige. Kasi ang computation po namin ay 16,000 po for the year. Teka po. Oh, iba-iba pala ito. Oh, hindi lang 64 kasi parang naha-highlight ito 64 pesos. Imposible talaga eh. Kaya hindi may iwasan. Binatikos po ang pamahalaan dito. NEDA, Opo. PSA. Sige po, go ahead po. Pagkakataon nyo Teka na lang para po, explain. Nakikinig natin mga kababayan po dito, ma'am. Go ahead. Opo, sandali lang po. Sige po. Okay. 11 times 3, carry 1 times 46. Sus, magbida. Ay! Carry 1, square root of 5. Square root of 5. Joke lang, ma'am. Ha? Sige po. Okay. Sige Ikaw lang, po, take your time para maintindihan natin mga kababayan. Kasi ngayon, parang, ano? Parang, what? Gaganon sila eh. Opo. Opo. Siguro Opo, go kasi ahead. po ano po iba-iba. Iba-iba pala. Iba't iba yung Ma'am, presyo ipaliwanag. po natin. Mas maganda ito kung Opo. meron kayo social media page o kaya meron Opo. naman tayong programa po sa PTV, Bagong Pilipinas. Opo. Maglagay kayo ng malaking malaki sigurong screen, ipaliwanag sa mga tao na ito. Baybay yan eh. Per region pala ito. Hindi 64 Opo. pesos. Actually, per Sus, province forbida. po. Oy, naku, hindi natin alam. Dito natin nalaman eh. Sige, kung baka may time po kayo, ma'am, na ipaliwanag pa yan ng mahabang oras sa PTV. Yan, Opo. Telebisyon ng Bayan yan. Opo. So, yan po, napakalaga. Opo, iba-iba pala ito. Go ahead po. Opo, sa Region 3 po, on the average po sa Region 3, so iba-iba kada probinsya. Oo. Sa Region 3 po, lalabas po na around 2,217 for a month. Di ba laki? Laki. Di hamak mura naman ang mga pagkain po sa labas ng Metro Manila. Opo, pero kaya tabi po kasi natin, katabi lang po din kasi ang Region 3 ng NCR, kaya medyo Oo nga. mataas din po yung presyo. So, Sa mga around 73 pesos siya per day. naalala ko nga sa Bacolod, napunta ako doon. May ulam doon, 7 piso 7 pesos. Ulam, sabaw. Sabi ko, opo. karinderya yun ha. Ito, ilulutuin mo sa bahay. Tama ba? Opo. Ikaw opo, magluluto tama nito po. eh. Yes po. Kasi po ang basihan namin ng presyo, yung presyo sa palengke. Yun. Kung bumili ka ng ulam, halimbawa ng isda, bumili ka ng tama. munggo, mabibili po sa palengke. So, Hindi po siya yung liliwanagin mabibili natin sa karinderya. sa mga kababayan natin, hindi po ito presyo ng karinderya. Opo, hindi ito po sa yung presyo ng karinderya. pupunta ka sa palengke, ikaw mismo mag-prepare ng pagkain mo. Yun. Opo, Ganun yes dapat po. mapaliwanag, ma'am. Okay, sige po. Alright. Opo. Alright, baka meron pa ho kayong pwede pong ipaliwanag pa, ma'am, at klaruhin. Go ahead, bensahin na lang po. Ay, sige po. So, yun po yung sa pag-estimate po natin ng food and poverty threshold, actual prices po ang ginagamit namin. So, 2023 prices ang ginamit namin doon sa na-release namin kahapon. Actually, yung details po kahapon namin ni-release. At sa aming po website, makikita nyo po yung iba't ibang food, poverty threshold, tsaka kung ilan ang mahirap kada probinsya. So, lahat po yun nakapost sa aming website. Okay, Sa thank you. psa.gov.ph po. Alright. Tapos po, meron din po kaming usually ginagawa mga media briefings para mas maintindihan yung Tapos may infographics din po kami and video kung paano i-estimate ang poverty. Lahat po yun available sa aming website. Dito sa Metro Manila, tama ho ba, ma'am? 72 pesos tayo dapat above. Opo. Para hindi po tayo food poor. Yun, 72 pesos Yes threshold po. sa Metro Per day Manila. po. Per day. Per day, per person. Opo. Okay, sige po. May habol pa ba? Ang ating pong mga, wala na. Pasensya naman, marami po marites dito, ma'am. Ha? Nagtatanong lang po. Okay, thank you po. Sige po. Ma'am Bernadette Balamban. Maraming salamat din po sa opportunity. Okay. Thank you po. Chief Poverty and Human Development ng PSA.